Papa, bakit ayaw mo pa kasing buksan yung alkansya mo? Para makabili ka na ng panibagong mga parts dyan sa sasakyan. Ang tagal mo nang pinoproblema yan. Ang tagal mo nang pinapangarap na magkaroon ka ng parts ng sasakyan mo na yan. Kailangan mo na nga rin papinturahan ng bago yung kotse mo. Eh kung tutuusin, ilang taon naman na yung alkansya na yan sa'yo. Siguradong malaki na yung naipon mo dyan sa loob. Ito ang winika ng binatang si Jed sa kanyang tatay na si Edward. Nang minsang mamroblema si Edward tungkol sa kanyang sasakyan. Ano ka ba, Jed? Ang dami-dami pa nating kailangang paggastusan. Bakit ko naman bubuksan yung alkansya ko para dun lang? At saka namomroblema lang ako pero hindi ko naman sinabing kailangan ko nang gawin yun. Tignan mo naman, umaandar pa yung sasakyan ko. Kayang-kaya ko pa kayong ihatid sundo sa paaralan. Ano pa bang hahanapin mo? Anong gagawin ko sa magandang pintura o bagong parts ng sasakyan? Ay kung mamumulubi naman tayo. Pagpapaliwanag ni Edward sa kanyang anak. Pero Dad, halos 3 taon mo nang sinasabi yung mga parts na gusto mong bilhin dyan. At saka halata naman na gustong gusto mo talagang gawing leather seat yung sasakyan mo. Naiinggit ka rin sa bagong mga mugs ng kaibigan mo. Ano ba namang pumipigil sa'yo pa para bumili ng mga gusto mo sa sasakyan mo? Alam naman namin lahat na yan yung hobby mo. At siguradong matutuwa naman kaming lahat ng mga anak mo kung sakaling bilhin mo yun dahil alam naming magpapasaya yun sa'yo. Pagtatanong muli ni Jed. Ngumiti na lamang ang tatay niyang si Edward sa kanya at ginulo ang buhok ng kanyang anak. Masyado ka ng maraming tanong, bata. Kailangan mo nang ipatumba. Pabirong wika nito sa kanyang anak. O siya, kesa intindihan mo yung mga problema ng matatanda. Tara, pumasok ka na muna dito. Kumain na tayo. At kanina ka pa hinihintay ng nanay mo. Pag-aya niya sa kanyang anak. Habang pinagkibit balikat na lamang ni Jed ang naging pag-iwas ng kanyang tatay sa kanyang mga katanungan. Noong bata pa lamang si Jed ay lumaki siya sa isang broken family. Noong nagkaisip kasi siya ay nadatnan niya na ang tatay niya lamang ang nag-aalaga sa kanya. Samantala, ang iba niya namang mga kapatid ay nasa kanyang ina. Inaamin naman ni Jed na nahirapan siya sa sitwasyong iyon. Pero dahil nakamulatan niya na ang ganitong sitwasyon, ay hindi niya naman ito masyadong ininda pa. Ngunit may isang pangyayari ang talaga namang magpapabago sa lahat. Nang tumungtong kasi sa 8 taong gulang ang batang si Jed, ay bigla na lamang nagbalikan ng kanyang papa at mama. Wala siyang maintindihan kung bakit bigla na lamang itong nangyari. Ngunit hindi na siya nag-isip pa ng kung anumang mga tanong at masaya na lamang siya dahil muli ay makakasama niya na ang kanyang ina at kanya pang ibang mga kapatid sa iisang bubong. Pero noong mga panahon na magkabalikan sila, ay nag-iba rin naman ang pag-uugali ng kanyang tatay. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na makita ng batang si Jed na bumili ng napakaraming alkansya ang tatay niya at nagsimulang mag-ipon. 8 taon nang nakararaan simula nang gawin ito ng kanyang ama at siguradong napakarami nang naipon dito ng tatay niya. Sa katunayan nga niyan, ay naging palumuti na lamang sa bahay nila ang kanyang naipon habang araw-araw niya naman itong dinadagdagan at nakikita ni Jed kung paanong nagsusumikap ang tatay niya na may mailagay sa mga alkansyang binibili nito. O Jed, Edward, kanina ko pa kayo hinihintay, kayo talagang magtatay kayo. Pinag-uusapan niyo na naman yung tungkol sa sasakyan, no? Bungad na wika ng nanay ni Jed na si Hart. Oo may, pinag-uusapan na naman namin yung tungkol sa kotse ni Papa. Bakit ba kasi hindi mo pilitin tong si Papa na buksan na yung kahit isa lang sa mga alkansya niya para mabili na yung mga gusto niyang palamuti sa kotse niya? Muli na namang banggit ni Jed. Ikaw talagang bata ka, akala ko ba tapos na yung usapan natin sa labas? Hindi ka talaga magtigil, no? Natatawang wika ni Edward sa anak. Napatingin naman si Hart sa kanyang asawa at bumalik ang titig sa kanyang anak. Nako Jed, napakabata mo pa para mamroblema sa mga problema ng matatanda. Hayaan mo yung tatay mo, alam niya yung ginagawa niya. Tara na nak, gutom lang yan, kumain ka na dito bilis. Pag-aya ni Hart sa kanyang anak. Sige ma, wait lang, tawagin ko lang din sila ate. Tugon naman ni Jed. Napakalaking biyaya simula noong magkabalikan ang mag-asawang si Edward at Hart. Sa katunayan yan, simula noong magkabalikan sila ay napakasaya na ng kanilang pamilya at tila ba ay hindi ito nawasak. Siguro kasi ay hindi naman kabit o tungkol sa pera ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Sadyang hindi lang sila nagtutugma sa mga gusto sa buhay. Pero 8 taon na nga ang nakararaan
ay nakita ni Jed ang pagtatagpo muli ng kanyang mga magulang at personal niyang nasaksihan kung gaanong mas tumibay ang pagmamahala nila. Talaga namang wala nang ang hihilingin pa sa buhay ang batang si Jed. Meron siyang masayang pamilya. Wala naman silang problema sa pera at namumuhay sila ng sapat. Sa katunayan nga niyan, nakatakda ng gumraduate ang panganay sa mga magkakapatid na si Rowella. Gagraduate ito bilang isang engineer. Malayo pa man ang lakbayin niya sa buhay, ay masayang-masaya naman ang kanyang pamilya. Dahil sa wakas, unti-unti na nitong natutupad ang pangarap niya. Oh, nandyan na pala si Engineer Rowella. Pabirong wika ni Hart sa kanyang anak. Ito naman si Mama, wala pa nga po eh. Baka mag-jinx tayo niyan. Natatawang sagot naman na Rowella sa kanyang nanay. Anong wala? Ipagpanalangin mo mabuti, siguradong ipagkakaloob ng Diyos sa atin yan. Sa ngayon, magpasalamat na lang muna tayo sa mga biyayang natatanggap natin at sa nalalapit mong graduation. Masayang sagot naman ni Hart sa kanyang anak. Oo ma, yun ang gagawin natin. Dagdag pang sagot ni Rowella. Katulad ng mga normal na araw, noong tanghaling yon ay masaya at nagtatawanan na nagkwentuhan ang buong pamilya. Naku ma, sa totoo niyan, itong si Jed yung pinaka dapat ka mamroblema. Biglang wika ng pangalawang anak nila na si Mary. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagtatakang tanong naman ni Hart. Tignan mo naman yan si Jed. Di naman talaga natin matatanggi. May pagkagwapo. Pang-aasar ni Mary sa kanilang bunso. Manang-mana kay Papa. Dagdag pa nito. Ngumisi naman si Edward sa sinabi ng kanyang anak. Tumigil ka nga dyan. Sigurado mangingi ka na naman ng pera no? Pagbibiro nito. Hindi pa, totoo nga. Gwapo naman talaga kayo ah. Alam mo Jed, maswerte ka. Nagmana ka kay Papa ng kagwapuhan. Kaya ikaw, siguraduhin mo rin magmana ka na isang babae lang din mamahalin mo ah. Baka nakakalimutan mo, dalawa kaming kapatid mong babae. Kapag nakapanakit ka ng babae, para mo na rin kaming sinaktan. Bilin ni Mary sa kapatid. Oo nati, kumakain tayo, nililecturan mo na naman ako eh. Sagot naman ni Jed, na nagdulot para mapuno ng halakhakan ang masaya nilang pagkain. Pero kahit ilang araw pa ang lumipas, ay hindi pa rin mawaglit sa isipan ng batang si Jed kung bakit ba hindi pa rin binubuksan ng tatay niya ang alkansya nito. Naalala niya kasi dati noong magkasakit ang kanyang ate. Nilagnat ito kaya kailangang isugod sa ospital. Pero kahit na ganoon na ang sitwasyon, hindi pa rin binuksan ng kanyang tatay Edward ang kanilang ipon. Bagkus ay nangutang ito sa kanyang kumpare. Ito ang mga dahilan kung bakit paunti-unti nang nagtataka si Jed sa mga desisyong ginagawa ng kanyang tatay Edward. Alam naman ito na mabuting tao ang kanyang tatay at wala naman itong sinisikreto sa kanila. Maliban sa alkansyang iniipon nito ng halos 1 dekada na. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unting mag-iiba ang takbo ng kapalaran para sa pamilya ni Edward at Hart. Matapos kasing makagraduate ang panganay nilang anak na si Rowella, ay hindi kaagad ito nakapasa ng board exam. Sa katunayan niyan, ay 3 beses na itong bumabagsak dito. Kaya naman, napanghihinaan na ng loob si Rowella. Iniisip niya kung tama ba ang naging desisyon niya na maging engineer. At dito na rin magsisimulang magkalamat ang kanilang pamilya. Ano ba yun ate? Ilang taon ka nang graduate, wala ka pa rin trabaho. Wika ng binatang si Jed na noon ay nasa 20 anyos na. Nahihirapan na sila papa. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakatulong. Baka nakakalimutan mo, tumatanda sila mama. Dapat nga hindi ka nagbo-boyfriend eh. Kasi kung tutusin, wala ka pa namang karapatan. Wala ka pang napapatunayan. Singhal ni Jed sa kanyang ate na talaga namang ikinagulat ng kanilang buong pamilya. Kaya naman agad na tumabi si Edward sa kanyang nagagalit na anak. Jed anak, anong problema? Bakit parang ang laki naman ng galit mo sa ate mo? May hinahon na wika ni Edward sa anak niyang lalaki. Hindi pa eh. Kung gusto niyo ako na lang magtrabaho, hindi na ako mag-aaral. Saad pa nito. Jed, nagtatrabaho kami ng nanay mo ng mabuti para makapag-aral kayong lahat. Hanggat nabubuhay ako, mag-aaral ka. At hindi magbabago yung desisyon kong yan, naiintindihan mo? Madiing wika nito sa anak. Paano naman kayo niyan pa? Halos palmunin niyo kaming lahat.
Tatlo kaming malalaki na dito sa bahay pero ni isa sa amin wala pa rin nag-aambag dito sa bahay. Kaya nga ito si ate. Sinabi ko sa'yo, te, magtrabaho ka na lang. Kaysa naman hintayin mo pa yung board exam na yan taon-taon. Taon-taon ka rin naman bumabagsak. Ito ang mabibigat na salitang binitawan ni Jed sa kanyang ate na naging dahilan para mapuno ang tatay niyang si Edward sa kanya. Aba, bastos ka ng bata ka! Wika nito sabay sampal sa anak niyang lalaki. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatikim si Jed ng sampal mula sa kanyang tatay. Dinidisiplina naman siya nito mula noon ay hindi naman ito nananakit ng pisikal. Pa, gulat na wika ni Jed sa tatay niya. Ano? Nagulat ka na nasampal kita? Bakit nawalan ko ng respeto sa ate mo? Baka nakakalimutan mo, ate mo pa rin yan. At ginagawa niya ang lahat para makapasa. Nakikita mo naman kung ilang buwan niya nagre-review para sa board exam niya, di ba? Pagpapatuloy pa ni Edward. Samantala ay napaakyat naman na sa taas si Rowella. Hindi niya kayang magsalita sa mga sinabi ni Jed sa kanya at sa halip ay namugto ang mga luha sa kanyang mga mata. Rinig mula sa kanyang kwarto ang malakas na paghagulgol niya ng iyak. Agad namang nakonsensya si Jed at napagtanto niya na mali ang kanyang mga sinabi. Kaya naman, nanghingi siya ng paumanhin, una sa kanyang tatay, pangalawa sa kanyang nanay na naiiyak rin noong mga pagkakataong iyon. Hindi kasi sanay ang pamilya nila na may nagsisigawan sa loob ng bahay at alam ni Jed na napakalaki ng pagkakamaling ginawa niya. Ma, pa, sorry po sa mga nasabi ko. Nakayukong wika ni Jed. Huwag ka sa aming mag-sorry, Jed. Makit ka dun sa ate mo, mag-sorry ka. Utos ng tatay niyang si Edward sa kanya. Kaya naman agad numakyat si Jed sa kwarto ng kanyang ate Rowella. Kumatok ito at matapos ang nasa 15 segundo na paghihintay ay binuksan siya ng ate Rowella niya na nakita niyang humihikbi pa rin. Ate, pasensya talaga. Paghingi ng tawad niya kay Rowella. Tumango naman ang maihinhin si Rowella habang tinatago ang umiiyak at namumutla niyang mukha. Ano ba kasing problema mo? Bakit parang bigla kang nagkakaganyan? Diretsuhang tanong ni Rowella sa kapatid. Nag-iba naman ang titig ni Jed at bigla itong nalugmok. Napansin ni Rowella ang pagkalugmok ng kanyang bunsong kapatid kaya naman nilapitan niya ito. Pinaupo niya sa kama si Jed upang makausap ng masinsinan. Ano, may problema ba? Muli pang tanong ni Rowella. Di ba pag may problema ka naman, kay Papa mo unang sinasabi. Bakit parang may tinatago ka na kay Papa ngayon? Muli pang pagtatanong ni Rowella. Ate, okay lang ba talagang magsabi sa'yo ng problema? Kinakabahang tanong ni Jed sa kanyang ate. Tumingin ng diretso sa kanya si Rowella. Jed, ate mo ako. Kahit ano gagawin ko para sa'yo. Saad nito na nagpalakas ng loob ni Jed. Ate kasi, hindi na ako nag-aaral. Pag-amin ni Jed sa kanyang kapatid. Ano? Anong hindi na nag-aaral? Ano ibig mo sabihin? Gulat naman na wika ni Rowella. Napatahimik si Jed. Kaya hindi ko kayang sabihin sa inyo eh. Hindi na talaga ako nag-aaral. Dagdag pa nito na halatang tolero. Nasaan napupunta yung mga baon at pang tuition mo? Pagtatakang tanong ni Rowella. Hindi ko naman ginamit sa masama yun, te. Tinaray kong mag-invest. Tinaray kong bumuo ng sarili kong business. At yung mga pang tuition na binibigay sa akin at mga baon, inipon ko yun. Para bumuo ko ng business ko. Pero iniskam ako ng kaibigan ko. Akala ko mapagkakatiwalaan siya. Pinagkatiwala ko sa kanya lahat ng pera ko. At pagkatapos, malaman-laman ko. Hindi pala napupunta sa business namin yung ginagawa niya. Pinang-iinom niya lang, pinangbabarkada hanggang sa naubos na yung pera ko. Naiiyak na wika ni Jed. Kailan mo pa ito ginagawa? Tanong naman ng ate niya sa kanya. Nung first year ako, nakita ko kasi sila papa na nahihirapan na sa mga trabaho nila. Si mama halos gabi na umuwi. At gusto kong habang bata pa sila magawa ko yung mga bagay na ikakasaya nila. Pag-amin ni Jed sa kanyang ate. Kaya ka sumugal, ganun ba? Tanong ng ate niya sa kanya. May hindi naman na tumango si Jed. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to kila papa. Siguradong dadamdamin nila to ng malala.
Hindi ko alam, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Naiiyak na wika ni Jed. Huwag kang mag-alala, maiintindihan ka nila. Pero sa ngayon, isipin na muna natin kung paano natin aaminin sa kanila yung nagawa mo. At sigurado naman na kapag nakapagtrabaho na ako at naging lisensyadong engineer, mababawi naman natin lahat ng perang nawala. Yun nga lang, di mo na mababalik yung oras, pero at least, natuto ka, di ba? Pagpapagaan ng loob ng ate niya sa kanya. At matapos ang masinsinan nilang pag-uusap, ay umalis na si Jed sa kwarto ng kanyang ate at muli itong nanghingi ng pasensya sa mga sabi niya kani-kanina lamang. Pero ang hindi alam ni Rowella ay hindi pala siya nakatulong sa nararamdamang bigat ng loob ng binatang si Jed. Hindi niya na kayang magkunwari pa na pumapasok sa eskwelahan habang nagsusuot ng uniform araw-araw upang makita ng kanyang mga magulang na nag-aaral siya kahit hindi naman na talaga siya pumapasok sa paaralan. Kaya naman, isang hapon may isang idea ang pumasok sa utak ni Jed. Bakit kaya hindi ko na lang buksan yung isa sa mga alkansya ni Papa? At kapag nagtagumpay ako sa gagawin kong business, ibabalik ko na lang ulit yun. Wika ni Jed sa kanyang isipan habang mag-isang nakaupo sa isang parke. Pero malalaman niya na wala nang laman yun. Dagdag pa niya sa utak niya. Alam ko na. Papalitan ko na lang muna siguro ng mga bato. Siguradong hindi niya maaalata pag nakita niyang mabigat pa rin yun. Oo, ganun. At ito na nga ang naging konklusyon ni Jed kung ano ang gagawin niya. Nang makauwi na siya isang gabi ay naabutan niyang nagpapahinga ang kanyang mga magulang sa kwarto. Ito na ang perpektong pagkakataon na kunin ang isa sa mga alkansya at gamitin ang pera sa loob nito. Nagdala na din siya ng ilang supot ng mga bato bilang pamalit sa bigat ng alkansya. Ngunit talaga namang hindi niya aasahan ang kanyang matatagpuan sa loob ng alkansya. Nang mga oras na mabuksan niya na kasi ito, ay tumambad sa kanya ang napakaraming mga perang papel kasama na rin ang mga barya. Grabe, ang dami na palang naipon ni Papa. Magkano kaya to? Tanong ni Jed sa kanyang isipan habang kinakalkula kung magkano bang aabuti ng isang alkansyang binuksan niya. Parang kayang umabot nito ng 200k ah. Saad pa nito habang hawak-hawak ang tag-iisang libo na nakapaloob sa alkansya. Nakakonsensya man sa kanyang gagawin pero ito na lamang ang naiisip na paraan ng binata para mabawi ang mga perang nawala sa nalugi nilang business. Alam ni Jed na hindi kayang gawin ng batang siya ang pagnanakaw na ginagawa niya ngayon. Pero ngayon ay matatag na ang loob niya at kaya niya ng panindigan kung ano man ang magiging resulta ng kanyang aksyon. Pero sigurado talaga ako, ibabalik ko to kay Papa kapag nabawi ko na yung mga natalo ko sa lumang business ko. Pangihikayat ni Jed sa kanyang sarili. Pero habang hinaalukay niya pa ang mga barya at mga perang papel na nasa loob, ay laking gulat niya nang makakita siya ng isang papel. Hindi ito perang papel, isa itong sobre. Nang tignan niya ang sobre, ay lalo pa siyang nagulat dahil nakasulat sa sobreng iyon ang pangalan niya. Ha? Anong ibig sabihin nito? Pagtatakang tanong ni Jed sa kanyang isipan. Bakit may sobra dito na may pangalan ko? Dahil sa kuryosidad, ay binuksan niya ang laman ng sobre. At doon ay nabasa niya ang isang liham na talaga namang magpapabago sa kanyang buhay. Nang mabasa niya ang liham ay agad siyang tumakbo sa kwarto ng kanyang mga nagpapahingang magulang. Ma! Pa! Anong ibig sabihin nito? Naiiyak na wika ni Jed habang winawagayway sa kanyang kanang kamay ang liham na kanyang nakita. Ano ibig sabihin ninyong mamamatay na si Papa? Ano to, kalokohan? Dagdag pa nito. Nanimpungatan naman ang kanyang mga magulang at laking gulat nila sa sinasabi ni Jed sa kanila. Nak, anong ginagawa mo? Binuksan mo yung alkansya ko? Pagtatakang tanong ni Edward. Oo pa, binuksan ko yung alkansya niyo. Pero wala na akong pakialam. Kayo ang kailangang magpaliwanag sa akin. Anong ibig sabihin nito? Muli pang pagtatanong ni Jed habang ipinapakita ang sobre na nadiskubre niya sa loob ng alkansya. Ano ibig sabihin yung may sakit kayong schizophrenia at malapit na kayong mamatay? Please sabihin mo na kalokohan lang tong ginagawa mo. Please! Naiiyak na wika ni Jed habang nagmamakaawa sa kanyang mga magulang. Jed, nauutal na wika ng nanay niya sa kanya.
Sigurado ka? Sasabihin mo na. Pagpigil naman ni Edward sa kanyang asawa na si Hart. Matanda na sila. Kailangan na nilang malaman yung totoo. Sagot nito sa asawa. Alam ko na nakakagulat yung mga pangyayaring ito pero Jed, umupo ka muna dito sa tabi namin. Pag-aya ni Hart sa kanyang anak. Mabigat man ang kalooban ni Jed, ay tuluyan siyang pumasok sa loob ng kwarto ng kanyang mga magulang at tumabi sa kanila sa may kama. Jed, naalala mo ba yung nasa 8 taong gulang ka? Halos 12 taon na yung nakararaan. Paninimula ni Hart nang biglang magsalita si Edward. Siguro mahal, mas maganda kung ako yung magsasabi sa kanya. Saad nito sa asawa. 12 taon na ang nakararaan, Jed. Nalaman ko na may schizophrenia ako. Pag-amin ni Edward sa kanyang anak na si Jed, nasa buong oras ay patuloy ang paghikbi. At nung mga panahon din na iyon, agad kong pinalita sa nanay mo na may sakit ako. Alam mo naman na naging maayos naman yung hiwalayan namin at kinailangan lang talaga namin ng oras para makapag-isip-isip. Pero alam namin sa isa't isa na mahal pa namin ang isa't isa. At simula noong malaman niyo ng nanay mo, walang tanong-tanong, binalikan niya ako. Ayaw niya na may pagsisihan siya kung sakaling mawawala ako sa mundong to. Pagpapatuloy pa ni Edward. Alam mo Jed, siguro tamang-tama at perpekto talagang pagkakataon to para sabihin sa'yo at sa mga kapatid mo. Magandang ikaw na yung makaalam. Unti-unti nang lumalala yung sakit ko. At noong mga panahon na nalaman ko na may ganito akong sakit, sinabi ng doktor sa akin na maaaring mabawasan ng 16 to 20 years yung normal na buhay ko. Pagpapatuloy na pag-amin ni Edward. Papa! Patuloy naman na pag-iyak ni Jed habang pinapakinggan ang istorya ng kanyang tatay. At simula noong magkabalikan kami ng nanay mong si Hart, napagdesisyonan din namin na simulan na naming mag-ipon para kung sakaling maagamang kuhanin yung buhay ko. Sigurado akong may maiiwan ako sa inyo. Mabigat din to para sa akin, Jed. Pero mas mabuti nang handa tayo sa mga pwedeng mangyari. Ayaw kong maiiwan ko kayong kawawa dito sa mundong to. Mahal na mahal ko kayong mga anak ko. At hindi ko kakayanin na isipin na mawawala ako sa mundong to na wala kayong anumang tinatangkilik na kahit na anong material na bagay. Hindi ko man kayo magagawang maalagaan dahil wala na ako. Pero magiging panatag naman ang kalooban ko kung sakaling dumating ang panahon na yun. Kung dumating na kunin na ako ng ama. Pagpapasalamat ko dahil nagkaroon ako ng maraming panahon para maghanda. Maghanda sa kinabukasan ninyo. Naluluwang wika ni Edward habang hindi na rin naman mapagsidlan ang emosyong nararamdaman ng kanyang asawa na si Hart. At katabi ang kanilang anak na si Jed ay umiiyak na rin ito. Pa, anong gagawin namin sa pera kung mawawala ka na? Alam mo naman na kayo yung buhay namin. Bakit kailangan niyo pang itago to sa amin? Pag-iyak ni Jed sa kanyang tatay. Wala akong balak itago sa inyo to anak. Ayaw ko lang na lumalaki kayong nangangamba na anumang oras mula ngayon pwedeng mawala sa katinuan yung tatay niyo. At biglang hindi niyo na lang makikita. Binalaan na ako ng doktor na kung sakaling lumala pa yung sitwasyon ko sa pagtanda ko, malilimutan ko kayong lahat. Maaaring lahat ng mga ginawa natin wala na akong maalala. At gusto ko na pag dumating yung oras na yun, makikita nyo sa mga alkansyang pinag-ipunan ko sa loob ng matagal na panahon ang paghihirap at pagmamahal ko para sa inyo. Wala man ako maalala, pero siguradong may maipapamana naman ako sa inyo. Naluluwang wika pa ni Edward sa kanyang anak. Sa mga pagkakataong ito ay hindi na nantiis pa ni Jed ang kanyang nararamdaman. Tumayo ito at lumabas sa kwarto ng kanyang mga magulang. Pero maya-maya pa ay bumalik rin ito para yakapin ng mahigpit ang tatay niyang si Edward. Pa, hindi ko kaya. Pakiusap. Hindi to totoo. Anong gagawin ko sa pera? Wala
Wala akong maiisip na gagawin ko sa pera kung wala na kayo. Pa, gamitin natin tong alkansyak to para magpagaling ka. Gawin natin ang lahat para lumakas ka. Tapos hahaba na ulit yung buhay mo. Tapos makikita mo pa akong ikasal. Magkakaapo ka pa. Tapos aalagaan mo pa yung mga apo mo. Tapos lilipat tayo sa malaking bahay. Ipapagawa ko na rin yung sasakyan mo. Yung mga parts na, di ba, matagal mo nang gusto. Gagawin ko yun. Kaya please pa, pakiusap. Magpagaling ka. Magpagaling ka please. Pagmamakaawa ni Jed sa tatay niya. Nak, wala nang gamot sa sakit ko. Tanggapin na lang natin na may hangganan talaga ang lahat ng bagay. At kami ng nanay mo, matagal na naming tinanggap yun. Masaya kami na naging handa kami para sa future ninyo. Nga pala, bakit isang alkansya lang yung binuksan mo? Alam mo bang 3 yung alkansya mo dun? Yung isa, mas malaki yung laman nun. Para kung sa oras na gusto mo nang bumuo ng pamilya, meron ka rin dong pampakasal. Pasensya ka na kung hindi ko mapapangako na makakapunta ako sa kasal mo. Pero lagi mong isipin na mahal ka ni Papa. At kahit saan man ako mapunta, lagi kitang pagmamasdan, lagi kitang pabantayan at hindi kita papabayaan, okay? Luwang wika ni Edward sa kanyang anak, habang hindi naman na nakapagsalita pa si Hart na pinapanood lamang ang kanyang mag-ama na nag-iiyakan. Sobrang bigat na rin kasi ng nararamdaman ng babae at hindi niya alam kung paano papagaanin ang loob ng isa't isa. Kinabukasan ay nagpulong ang kanilang buong pamilya. Inamin na rin nila Edward at Hart sa 2 pa nilang anak ang tungkol sa sakit ni Edward. Noong una ay hindi rin ito matanggap ng 2 babae nilang anak. Pero matured naman na ang kanilang pag-iisip para mapaliwanagan. Inamin na rin naman ni Jed na tumigil na siya sa pag-aaral. Napakaraming sorry ang sinambit niya sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang tatay na si Edward. Pero laking gulat niya nang hindi man lang nagalit sa kanya si Edward. At sa halip ay pinayuhan niya lamang ang kanyang anak. Normal lang yan, nak. Bata ka pa. Alam kong sumugal ka. At siguradong sa paghihirap na pinagdaanan mo ay may natutunan ka. Ganun naman talaga sa buhay, di ba? Sumusugal tayo, minsan nananalo. Pero hindi tayo natatalo kasi lahat ng mga pinagdadaanan natin, nagsisilbi yung leksyon sa buhay natin para mas maging mabuting tao tayo. Ngiting wika ni Edward. Habang hindi pa rin naman makapaniwala si Jed na anumang oras mula ngayon ay pwede nang mawala sa kanya ang kanyang tatay. At siguro nga ay pinagkaloob na rin ng ama ang pagkakataon niya na sabihin ni Edward sa kanyang mga anak kung ano ang totoo niyang kondisyon. Dahil ilang buwan pa nga lamang simula noong mga pagkakataong iyon, ay unti-unti nang humina ang memorya ng tumatanda na si Edward. Naging sobrang makakalimutin niya na sa maliliit na mga bagay. Pero pinipilit niya namang labanan ng sakit niya at hindi niya gustong makalimutan ang pangalan ng kanyang mga anak at asawa. Kaya naman araw-araw ay inuutusan niya ang kanyang anak na si Edward na i-recite sa kanya ang pangalan nilang magkakapatid maging ng asawa niyang si Hart, kung kailan sila pinanganak at kung ano ang mga paborito nilang gawin sa buhay. Nang sa gayon ay paunti-unti mang mawala ang memorya niya, ay araw-araw niya namang makikilala ang kanyang buong pamilya. Pero dumating na ang araw ng pinakakinatatakutan nila. Mama! Si Papa! Ayaw gumising! Takot na wika ni Jed nang puntahan sa kusina ang kanyang nanay. Ano? Bilisan mo, tumawag ka kagad ng ambulansya! Pag-utos nito sa kanyang anak. Agad naman na pumunta si Hart sa kwarto ng kanyang asawa at sinubukan niyang gisingin ang kanyang asawa na si Edward. Edward, okay ka lang ba? Wika nito habang tinitignan kung nasa maayos pa bang kalagayan si Edward. Pero hindi na ito umiimik. Napansin niya na meron pa rin naman itong pulso at humihinga pa rin. Kaya naman nagawa pa nila itong isugod sa ospital. Ngunit, ilang araw lamang ng pananatili ni Edward sa ospital, ay tuluyan na rin itong pumanaw. Halos pagsakluban ng langit at lupa ang magkakapatid sa pagpanaw ng kanilang tatay. Napakahirap isipin na lumaki sila sa isang masayang pamilya.
At ngayon, may isang miyembro sa kanila ang tuluyan ng mamamaalam. At ito ang naging haligi ng kanilang pamilya sa loob ng ilang dekada. Pero tinatagan naman ni Jed ang kanyang kalooban. Ayaw niya na lahat sila ay nangihina sa pagkawala ng kanyang tatay. At gusto niya na magiging ama din siya ng tahanan na kung saan ay pagsasandalan siya ng kanyang nanay at dalawang mga ate sa pinakamahinang pagkakataon ng kanilang buhay. Hindi niya ipinapakita sa kanyang mga kapatid at nanay na umiiyak siya. Pinapakita niya na lagi siyang malakas. At kapag mag-isa na lamang siya ay doon niya ibinubuhos ang lahat ng sakit at sama ng loob na nararamdaman niya. Ilang araw pagkatapos mailibing ni Edward, nagmumuni-muni sa labas ng bahay nila ang anak niyang si Jed. Iniisip kung tinititigan ba siya ng kanyang tatay mula sa langit. Pagkatapos ay napatingin si Jed sa kotse ng kanyang ama. May naiwan ka pa pala dito pa. Paano na tong kotse mo? Sino na mag-aalaga dito? Malungkot na wika ni Jed habang pinipigilan ng kanyang mga luha. Napakadaming masasayang alaala ang naaalala niya sa kotse ngayon. Mahilig kasi sila ng kanyang tatay na magmekaniko ng sasakyan. At sa mga pagmamaneho nito ay lagi siyang kasama simula noong bata pa siya. Pero ngayon, alaala na lamang ang natira sa kanila. Wala na ang kanyang tatay at tanging kotse na lamang ang magpapaalala na minsan ay naging masaya sila habang nakasakay dito. Isang taon matapos mamatay ng lalaking si Edward, ay doon din naman tuluyan ng nakapasa sa board exam ang anak niyang si Rowella. Samantala pinagpatuloy naman ni Jed ang kanyang pag-aaral. Pinangako niya na makapagtatapos muna siya sa pag-aaral tulad ng pinapangarap ng tatay niyang si Edward sa kanya noong nabubuhay pa ito. At pagkatapos ay doon niya nagagawin ang mga pangarap niya sa buhay na maging isang negosyante. Pinapangako niya na sa oras na ikakasal siya ay ang kotseng naiwan ng tatay niya ang gagamitin niya. Pipinturahan niya ito ng puti at ipapalagay niya sa likuran nito ang mukha ng tatay niya. Pinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para ang lahat ng pinag-ipunan ng tatay niya sa alkansya ay mapupunta sa tama at hindi masasayang.